Tuloy-tuloy ang agresibong modernisasyon ng Philippine Navy matapos ihayag ang plano na bigyang full combat capability ang dalawang flagship guided missile frigates nito, ang BRP Jose Rizal, FF-150 at BRP Antonio Luna, FF-151. Ang dalawang barkong ito na nagsisilbing gulugod ng surface combat fleet ng Navy ay tatanggap ng kompletong pakete ng weapon system upgrades upang maabot ang antas ng pinakabagong barko ng hukbong dagat sa larangan ng makabagong digmaan sa dagat. Kapag naisa katuparan, magiging mas malapit na ang kakayahan ng Pilipinas sa mga advanced navies sa rehiyon gaya ng South Korea at Japan. Kasama sa pangunahing upgrade ang paglalagay ng Vertical Launch System, BLS para sa surface-to-air missiles sa SAMS at Close-in Weapon System, TIWS, mga sistemang magpapalakas sa kakayahan ng barko laban sa modernong banta mula sa himpapawid, kabilang ang anti-ship missiles at hostile aircraft. Ito ang magiging unang pagkakataon na magkakaroon ng ganitong klase ng integrated air defense capability ang dalawang frigate mula nang ito ay isilbi noong 2020 at 2021. Ang hakbang na ito ay sumusunod sa disenyo ng paparating na BRP Miguel Malvar class frigates na standard na magkakaroon ng VLS at CIWS. Sa pagkakapareho ng mga sistema, mas madali ang interoperability ng buong frigate fleet, mas simple ang maintenance, at mas mabilis ang training ng crew, isang kritikal na aspeto sa oras ng emergency deployment. Matagal nang hinaing ang fitted for but not with configuration ng Jose Rizal class, kung saan may espasyo at provisions para sa advanced systems, pero hindi ito na-install noong una dahil sa kakulangan ng pondo. Ngayon, sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program, RAFP-MP Horizon 3, may pondo na upang maisakatuparan ang matagal ng pinapangarap na upgrade. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources sa Navy at defense industry, pinagpipilian para sa CIWS ang Phalanx Block 1B, ang South Korean Goalkeeper Type System o ang mas modernong Korean CIWS-2 ng Hanwha na may 300,000 degree automated defense laban sa sea skimming missiles at mabilis na attack craft. Para sa VLS, posible ang paggamit ng MBDA VL Mica o KSAM missiles na may kakayahang short hanggang medium range air defense. Depende sa magiging supplier at procurement agreement. Bukod sa air defense, magiging mas epektibo rin ang mga frigates sa area denial, maritime interdiction at fleet protection, lalo na sa tensyong umiinit sa West Philippine Sea. Magiging mas handa rin silang makipagsanib sa mga kaalyado at partner nations sa joint patrols at combined maritime operations, gaya ng mga naval exercise kasama ang Estados Unidos, Hapon at Australia. Para sa mga defense analysts, kritikal ang proyektong ito sa pagbabagong anyo ng Philippine Navy tungo sa pagiging isang tunay na blue water navy, isang puwersang may kakayahang magpatrolya at magdepensa ng soberanya ng bansa lampas sa ating baybayin. Sa harap ng patuloy na presensya at gray zone tactics ng China sa South China Sea, mas mahalaga ngayon ang pagkakaroon ng isang credible at combat-ready na hukbong dagat na may layered defense systems. Hindi lang ito titigil sa VLS at CIWS, inaasahan ding magdadagdag ng mas advanced na electronic warfare systems, anti-submarine sensors, at network-centric warfare capabilities upang mas maging epektibo sa joint operations kasama ang Air Force at Army sa ilalim ng AFP One Defense Force concept. Kung maisa sa katuparan ang buong upgrade package, mas lalaki ang strategic reach ng Philippine Navy, mas magiging matatag ang posisyon ng bansa sa mga negosasyon at maritime diplomacy, at mas magiging handa ang bansa sa anumang regional security crisis. Target na masimulan ang instalasyon at integrasyon ng mga sistemang ito pagsapit ng 2026, depende sa bilis ng procurement at kahandaan ng kontraktor. Kapag natapos, magiging isang landmark achievement ito sa kasaysayan ng modernisasyon ng Philippine Navy, isang malinaw na pahayag na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang karagatan at soberanya, anuman ang hamon.
Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, magkakaroon ang bansa ng frigate fleet na may tunay na layered defense, modern strike capability, at interoperability sa pinakamahuhusay na hukbong dagat sa mundo. Isang mahalagang hakbang patungo sa mas ligtas, mas malakas at mas maipagmamalaking hukbong pandagat ng Pilipinas.